Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon eh. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balit. Ang oras natin ngayon, nagrap ng 7 minuto makalipas ang 11:00. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok. Kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners.
Ito po si Dr. Ruby Rosas. Makakasama niyo po ulit ako sa isang oras na talakayan tungkol sa usapin o programang pangkalusugan. Dito po sa Pilipinas, ang buwan ho ng Hunyo ay sineselebrate ho ang itong National Kidney Month. Sa pangunguna ho ng National Kidney and Transplant Institute, layunin ho ng buong-buwang programa ay isulong ang kidney health awareness, preventive practices at early detection sa pamamagitan ho ng mga community outreach programs at mga specialized health consultations. Kaugnay ho dito, pag-uusapan natin ngayon ang isa ho sa pinaka-common na sakit sa kidney. Ito ho ang kidney stones. Makakapanayan po natin si Dr. Carlo Trinidad, isa ho siyang licensed na internist, at isa ho siyang dalubhasa, of course, sa paggamot ng mga sakit sa bato o kidneys kasi isa ho siyang nephrologist. Nandito na ho ba si Dr. Carlo Trinidad? Okay. Wala pa, hintayin lang ho natin. No? Pero siya ho ay eksperto sa larangan ng dialysis at kidney transplant. Of course, since National Kidney Month, importante hong maintindihan natin ang kahalagahan ho ng ating kidneys kasi syempre malimit na ho nating naririnig na ay meron ho tayong sakit sa bato. Na minsan ho ang misconception is yung sakit sa bato ina-attribute sa lahat ng klase ng sakit sa bato or sakit na may pagkakinalaman of course sa bato. Ang kidneys ho natin, isa ho siyang organ no, na nakikita sa ating katawan, dalawa ho siya. So pwede hong mawala ang isa, functional pa rin po ang tao. Nagagawa pa rin ho niya ang function niya kahit ho mag-isa na lang siya. Kaya meron ho tayong naririnig ng mga nagki-kidney transplant. Now, ang mga rason kung bakit ho nasisira ang kidney, marami. At dito po, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-common na rason. At sasagutin ho yan ni Dr. Carlo Trinidad. Dr. Carlo, ayan, nandyan ka na. Morning po. Good morning, Doc. Okay, kanina nabanggit nga no na 'di ba syempre dumarami ang sakit sa kidneys, no? And isa sa pinaka-common na sakit sa kidney is tong kidney stones. Para ho mas maintindihan ng ating mga viewers and listeners kasi nabanggit lang natin na may dalawa tayong kidneys, but ano ho ba talaga ang function ng kidneys natin? Ang function ng kidneys natin ay mahigit pa sa paggawa ng ihi, no? So yun ang alam ng nakararami. Ngunit marami pa siyang ibang mahahalagang ginagawa sa ating katawan. Ang isa sa mga pinakamahalagang function niya ay maglinis ng lason sa dugo. Kasama niya actually ang atay na naglilinis o nagfi-filter ng mga dumi natin sa dugo. Para hindi ito maipon, ilalabas natin siya para hindi tayo malason. Siya rin po ang nagbabalanse ng tubig sa katawan. So para po siyang intelligent na filter na kapag kunwari kulang ang tubig sa katawan, magtitipid siya ng tubig. Kapag naman sobra-sobra ang tubig sa katawan, dadami yung ihi natin para maging yun nga, balance yung electrolytes tsaka yung fluid sa katawan. Siya rin po ay mahalaga para sa paggawa ng ating mga red blood cell o yung mga cells natin na nagdadala ng hemoglobin. So ito yung mga pag may sakit ang kidney, nagkakaroon ng tinatawag nating anemia dahil hindi makagawa ng sapat na dami ng red blood cell sa katawan. And finally, mahalaga din po ang kidney sa pananatili ng kalusugan ng mga buto. Kasi sa kidneys po nangyayari ang pag-absorb o pag-release ng calcium. At alam natin na ang calcium ang building block o doon gawa ang ating mga buto. So pag may sakit ang kidney, nagkakaroon din po tayo ng mga sakit sa buto. Ayan, so talaga napaka-importante ng kidneys natin kasi maliban pala sa pagbalanse ng ating tubig o fluids at electrolytes sa katawan, kasali din siya sa paglilinis nitong mga waste products or lason at kailangan din siya para sa buto. Now, of course, ang dami-daming sakit sa kidneys, Doc, no? So hindi din natin sa iksi ng oras, hindi natin matatalakay lahat ng mga sakit. Pero ang malimit na naririnig natin sa ating mga, of course, mga kababayan, kahit nga within the family, no, ay, may sakit siya sa bato. Na minsan, parang sinasabi, pag sinabing bato, parang bato saan? Like, bato sa abdo, bato sa kidneys, bato sa ureter, o kung saan man. Pero since it's National Kidney Month, pag-usapan natin itong pinaka-common na bato, which is ang bato sa kidneys. Okay, can you describe to us kung ano ba itong
characteristics ng kidney stones or bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa bato? Ang kidney stones ay namumuo dahil sa napakaraming factors. Isa sa mga pinaka mahalaga na risk factor ay ang genetics. So marami pong mga tao na pinanganak na sadyang stone formers. Ibig sabihin ho, meron silang depekto sa katawan or sa kidney na nagdudulot ng paggawa ng maraming bato. Ngayon, paano ba nagagawa itong mga bato na ito? So ang pinaka-common po ay yung sa huli kong sinabi kanina, calcium. So ang calcium ho kapag nag-combine sa ibang elemento gaya ng oxalate, sila ay nagfo-form ng mga crystals and eventually lumalaki sila, lumalago, nagiging kidney stone. At sila po ay nade-deposit kahit saan sa urinary tract. So pwedeng mismong sa kidney, sa ureter, sa pantog or sa urinary bladder. Malaki pong bagay yung kapag kayo ay may genes, ay maaring magfo-form kayo ng stone. Ngayon, mahalaga din po ang nilalaro ng diet sa pagkakaroon ng kidney stone. Lahat po ng mga diet na mataas sa asin, mataas sa sugar, at kung kayo ay maraming kumain ng mga pagkaing mataas sa oxalate, yun yung kapartner ng calcium para maging stone. Lahat po yan ay nagdudulot ng increased na chance na kayo ay magkaka-kidney stone. So for example, yung mga pagkain na mataas sa oxalate, marami tayong mga gulay na mataas sa oxalate like spinach, yung mga beet, pati na rin yung ating mga soya products, no? So kung mahilig po kayo sa taho, sa soy milk, no? At yung mga non-dairy milk like uso ngayon yung mga oat milk, almond milk, and of course red meat. Kung masyado kayong maraming kumain ng red meat, as in sobra-sobra talaga, mataas din po sila sa oxalate as well as yung mga lamang loob. So pag po yan, nag-combine, malakas kayo kumain ng maalat, malakas kayo kumain ng matatamis, tapos kayo ay palaging kumakain ng maraming amounts ng meat, and dehydration, no? Pag kayo tuyo at kulang sa tubig ang urinary tract, mas nagiging conducive ang mga conditions na ito para kayo ay mag-form ng kidney stones. Ayan. So parang siguro, I'm sure maraming napaisip at nalungkot at the same time. Kasi parang yung mga binanggit nyo, yun yung mga pagkaing malimit, hinahanap ng iba. Dahil nga naman masarap. Pero pag sobra kasi talaga namang hindi tama sa kalusugan. Okay, maliban dun sa nabanggit yung calcium, which is of course the most common kidney stone, meron pa bang ibang klase ng kidney stones? Kasi di ba yung parang iba, ay wag kang masyadong kumain ng nuts kasi pwedeng tumaas ang uric acid mo. Tama ho ba ito? Okay, so yung uric acid naman ay isang uri din ng stone yan, uric acid stone. Now, unlike calcium oxalate stone, ang uric acid stone ay mas pumapabor kapag ang pH ng ng ihi ay mababa, so acidic. So, hindi naman ho totoo na kapag kumakain ka ng maraming nuts, magkaka-uric acid stone ka. Actually, mas risk factor po. Halos similar lang sila ng risk factor ng calcium oxalate stone. Pero dito naman po sa mga taong ito, may depekto sila sa pag-handle ng uric acid. So hindi naman lahat ng tao na maraming uric acid sa katawan na kinakain ay magkakaroon ng stone. May specific po yan na defect kung saan yung kidneys nila ay hindi maganda ang pag-handle ng stone. So imbis na ng uric acid, so imbis na na-absorb nila ulit ito, ay nananatili siya sa ihi at nagiging uric acid stone. So same with calcium oxalate stone naman, again, a food diet that can decrease your pH, o acidic diet. Ito yung mga talagang meat eaters na as in sobra-sobra daming kumain ng meat, no? Yan po yung mga prone na magkaroon ng uric acid stone. As well as yung mga labis ang timbang, obesity, yung may diabetes, lahat po yan risk factors para magkaroon ng uric acid stones. Ayan, so napag-usapan natin ang mga kumbaga risk factors kung bakit pwede tayong magkaroon ng sakit sa bato. Pagbalik ho, pag-uusapan naman natin kung ano ang mga sintomas ng isang taong may sakit sa bato. Pagkaraan lang ho na maiksing paalala.
This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and battle show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS, trending and battle show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Rosas, at ang ating pong, of course, resource person na napakagaling naman talaga na si Dr. Carlo Trinidad. Okay, bago po tayo pag-usapan yung mga sintomas, nagpapabati lang po si Merlinda Abulancia, Romel Paclicaya, Celestine Canton, Jerry Angucia, James Ryan Paloma, Angel Villa, and Angelo Redaha. Thank you so much for always watching and listening to our show, Ang Galing Mo, Doc. Okay, Doc Carlo, para naman ho dun sa, of course, sa mga nakikinig sa atin, di ba, syempre, curious sila. Paano malalaman na meron kang sakit sa bato o meron kang kidney stones? Ano ho ba yung mga sintomas nito? Yung kidney stones kasi, parang kagaya ng ibang sakit sa kidney yan. Hindi yan kadalasan may sintomas. Actually, majority o karamihan ng mga pasyenteng may kidney stones, hindi nila alam or hindi nila namamalayan na may kidney stone sila. And kadalasan naman nagpapatingin sa amin, malalaman lang nila may kidney stone kasi nagpa-check up sila for some other complaint, tapos aksidente lang sa ultrasound, nalaman na may kidney stone. Nagkakaroon lang po ng sintomas sa kidney stone. For example, kung ito po ay nagkakaroon ng pagbabara. So kung ito po ay nandun sa lokasyon kung saan maari siyang magbara ng daloy ng ihi. So kadalasan nangyayari po yan sa bukana po ng kidney kung saan nakakonekta yung ureter o yung daluyan ng ihi papunta sa pantog. Pwede rin po yung kumalso sa gitna mismo ng ureter, kalagitnaan. Medyo masikip po kasi yung parting yan ng urinary tract natin. Any po na pagkipot tapos nandun yung kidney stone, hihilab po yan kasi susubukan ng katawan na ilabas. Para pong sa mga buntis, di ba? Pag nanganganak po, humihilab yung matres tsaka yung cervix para itry na ilabas. So ganun din po sa kidney stone. And yung paghilab po na yun, na mayat maya, pwede po siyang sign na meron kang kidney stone or nagbabara na stone. Ang isa pong fun fact siguro, no, wala po yan sa laki ng kidney stone. Kasi marami na pong kaso na napakalaki ng stone. Inalagaan nila for years, hindi nila nararamdaman. Pero meron din naman pong mga kaso na napakaliit ng stone. Pero dahil nga po nandun siya sa bahagi ng urinary tract na nagbabara, para pong sobrang sakit po, namimilipit sa sakit yung pasyente. Tapos pag tingnan namin, parang butil lang ng bigas, for example, yung laki. So, it's not about the size, it's more about the location po, kung magkakasintomas ka or hindi. Oh, so, ang kumbaga, it's not about the size, sabi nga ni Doc, it's more about the location. Pero kung sakaling you're thinking that probably you have, the first sign or unang senyales is pain. Yeah, pain. Kadalasan po, malalaman yung pain sa may bandang tagiliran, pinaka-common po yan. Maaari po siyang lumipat, papunta sa singit, paharap. No? Again, nagmi-mirror po siya sa kung nasaan yung location ng stone. Maaari din po magkaroon ng dugo sa ihi or bahid ng dugo sa ihi. Siyempre po, pag naglagnat na po, ibig sabihin, hindi na lang simpleng stone yan. Baka komplikado, may kasama na infection po yan. Madalas din pong sintomas yung parang ihi ng ihi. No? Madalas na ihi ng ihi. Again,
reflex ng katawan niyan in an effort na ilabas yung bato. So yun po yung mga common na nararamdaman ng pasyente. Ayun. Okay, so base doon sa mga sintomas, kailan ba siya dapat magpatingin ng isang tao? Opo. Siyempre, dapat ho magpatingin na kung kayo po ay namimilipit na sa sakit. Definitely, ano na po yan, pumunta na po sa ER niyan. Or kung napapansin nyo na yun nga, nilalagnat o nagsusuka or masakit ang tiyan, mga complications na po yun, baka may matinding infection na po. Of course, nakakatakot din sa pasyente pag nakita niya na kulay dugo yung ihi niya or kulay pula, then it would be better po na matingnan agad ng doktor. Ayan, okay. Meron ho ba tayong mga test na ginagawa para malaman kung ang isang tao ay merong sakit sa bato? Opo, ang pinakamura at pinaka-accessible na test po ay ang ultrasound. Specifically, yung kidney, ureter, and bladder ultrasound or KUB, ultrasound for short. So nadedetect po niya ang karamihan ng mga stones. Siguro hindi lang niya madetect yung mga hindi matitigas na stones like uric acid stone. Hindi rin niya madedetect pag napakaliit na ng stone, sabihin na nating mga 2 millimeter stone or less. But for majority of the kidney stones, kaya po niyang i-detect yun, malalaman niya yung location, pati na rin yung roughly gaano siya kalaki. But for some patients na, for example, need natin ng intervention like surgery or shockwave, for example, pinapagawa natin yung CT stonogram. So CT scan siya, ang kagandahan po niya, mas nadedetect niya yung mas accurate yung size na ilalarawan niya, pati na rin yung tigas o density ng stone. Kasi may mga stone na sobrang tigas, hindi basta-basta malulusaw lang yan ng gamot, for example. So doon sa CT stonogram, doon naman po nalalaman yun. But for the rest of lahat ng mga pasyente, magandang initial test po ang ultrasound kasi nga mas mura siya, wala siyang radiation. May libre ba niyan? May libre ba silang pwedeng puntahan kung sakali man? I think most government hospitals po na may ultrasound can be done for free. Hindi ko lang po sure yung yakap clinics kung covered. I have to research on that kung covered ang ultrasound as part, but I think kasi may mga test like urinalysis, CBC, alam ko po free yun sa yakap clinics but they can always inquire. And kung hindi man po free, no, marami naman po kung kayo po ay may PhilHealth, meron din naman pong may may deduction naman po, so baka hindi po full price yung ninyo, yung makuha ninyo. Or kung may HMO po kayo, may card kayo, pwede nyo pong gamitin yan, basahin nyo kung ano yung benefits ng card nyo, pwede kayo magpagawa ng ultrasound. Ayan. So, medyo accessible, kumbaga naman, yung mga laboratory test na pwedeng gawin kung dudulog ang ating mga kababayan or yung mga yung gustong kailangan magpatingin na ayaw masyadong gumastos sa ating mga, of course, government hospitals. Okay. Now, pagdating naman sa gamutan, syempre, yun yung isa sa kinakatakutan. Hindi lang sa gastos, di ba? Pero wala silang masyadong idea. Like na sabi nyo kanina, based on CT stonogram, nakikita yung density, kung gaano katigas yung bato. So ano ho ba yung mga klase ng gamot or gamutan na binibigay sa isang taong may bato sa bato? Ang pinaka-common na, dahil nga calcium oxalate po yung pinaka-common na stone, kadalasan po yun ang initial na treatment na binibigay sa lahat ng pasyente na may stone. No? So, ang general na gamutan po dyan, pwede po tayong magbigay ng tinatawag nating sambong. Very familiar po yan. Very effective po yan, no? Especially sa mga stones na less than 5 mm ang laki. Ang ginagawa po niyan, meron po yung anti-inflammatory properties, so nahihil yung mga sugat-sugat dyan. Also, pinipigilan din po niya ang paglaki and formation ng bagong calcium oxalate stone. And for yung mga maliliit na stone, nakakatulong din po to para malusaw. Again, it depends po kung sobrang tigas ng stone based on CT stonogram, baka hindi siya ganun ka-effective. And may antibacterial properties din siya at pampaihi din siya. So parang all-in-one na po siya na magandang gamutan, no? So pwede po kayong magtimpla
using kung meron kayong tanim na sambong, pwede nyong gawing tsaa, or para mas convenient, may nabibili na rin po sa mga drugstore or sa inyong health center, baka po may libreng sambong capsule. Common din po na binibigay namin ay potassium citrate. So yung citrate po kasi, siya po yung pinakamakapangyarihang inhibitor o tagapigil ng pag-form ng stone. So maganda po siya para hindi na mamuo ang bagong bato. Nakakatulong din sa paglusaw ng mga certain kidney stones. Yun po yung dalawang main, no? Siyempre, may mga gamot katulad ng tamsulosin na binibigay namin. Yun naman po ay pampaluwag ng daluyan ng ihi para makatulong. Parang sinasabay namin siya doon sa sambong o sa citrate para po siya ay makatulong sa pagpalabas ng mga stone. Dahil nga nagpapaluwag po siya ng daluyan ng ihi. Importante rin po dapat yung tubig. Doon sa mga gamot na yun, kailangan po, ine-stress namin. Basta walang sakit sa puso ang pasyente, dapat po uminom ng tubig. Ang recommended po dyan ay uminom ng wastong tubig para makapag-produce ng at least 3 liters ng ihi a day. So, pwedeng mas marami pa sa 3 liters ang iinumin mong tubig para magawa yon. Dahil ang water po ay, dinidilute niya yung ihi such that mas less likely na mafo-form yung kidney stone. At the same time, mapipilitan kang umihi. Pag umihi ka, the action of urinating itself ay nakakatulong mag-flush ng mga kidney stones na nandyan sa inyong kidney. Ayan. So talaga napaka-importante naman talaga ng hydration o wastong pag-inom o dami, no, ng iniinom na tubig para lang hindi lang sa, of course, para maka-prevent, no, na hindi tayo magkaroon ng sakit or ng bato sa bato. Okay. Now, when you talk of treatment, no, this is the medical part, no, yung kumbaga yung mga kayang naiinom. Meron ho bang mga maliban doon? Kung halimbawa hindi matigas yung bato, ano yung iba pang way to treat yung matitigas yung bato? Yan. So dyan na po papasok ang ating mga urologists. Sila yung mga kaibigan nating doktor na mga surgeon na nagpakadalubhasa sa mga sakit sa kidney at sa prostate at sa urinary bladder. So may mga options po dyan. Merong mga non-surgical kagaya ng shockwave therapy or extracorporeal shockwave lithotripsy or ESWL for short. So gumagamit po to ng aparato kung saan binabasag ko ang kidney stones from the outside using sound waves, kaya shock wave, no? Okay po ito para sa mga hindi ganun katitigas na bato at sa mga hindi ganun kalalaking bato. Maaari pong kailanganin ng 1 o 2 session para completely mabasag yung mga bato. Eventually yun yung mga fragments dahil nga nabasag sasaluhin yun sa baba, and then a few days after makikita mo may mga butil-butil or mga parang pulbos na yun yung mga nadurog na nung shockwave. Now for surgical options, nandiyan po yung percutaneous nephrolithotomy or PCNL. May maliit po na hiwa na sa gilid, tas from the outside magpapasok sila ng instrument, ng scope. Doon nila babasagin, no, mano-mano. Again, ganun din siya. May mga stone fragments na bababa. Meron ding tinatawag na yung sinasabi na laser, no? Yun naman galing sa daluyan ng ihi. Mula sa loob, itatry nilang basagin through a laser apparatus. Again, mas maganda na makausap ang inyong mga urologist dahil may kanya-kanyang advantages and disadvantages po yan. At hindi po lahat ng pasyente pare-pareho. So for example, yung kapitbahay yung nag-undergo ng shockwave, tapos kayo may stone din, not necessarily po na shockwave din yung best option sa inyo. Ayan. So talagang iba-iba ang management. Depende sa laki at sa klase ng bato. Now, Doc, for ito ba yung mga moderno, kung bagusan na nabanggit mo modernong paraan ng pag-treat ng bato sa bato? Ito yung shockwave and laser, lithotripsy. Doon naman sa gamot na nabanggit nyo kanina, yung sambong. Wala bang danger? Kasi siyempre sa mga nakikinig, baka mamaya mag-self-medicate ang mga to at inom ng sambong. Kasi sabi, ay magaling ang sambong sa bato. Anong danger? Meron bang
required na dosing. Safe dosing. So ang usual po na safe dose natin ay 500 milligrams, no, na 3 times a day at least, no. Ang sambong naman inherently safe naman po siya, no. Hindi ka naman mag-overdose. Actually, kahit mag-overdose ka siguro ng sambong, basta wala kang liver disease, no, or hindi pa mataas ang creatinine mo. Sabihin na natin pag CKD stage 4 and 5, hindi na ho namin ina-advise na uminom ng any herbal medication including sambong because of the danger na baka mag-accumulate ito sa loob ng katawan at hindi na ito mailabas ng kidney. But otherwise, kapag wala ka namang mga sakit na ganun, wala naman po tayong magiging problema sa sambong. Actually, favorite ko siyang gamot kasi nga very cheap, available siya sa lahat ng mga drugstore, sa mga health center, and very effective po talaga. Actually, na-try ko yung sambong kasi I had kidney stones before. Pero nag-shockwave din ako eventually. Anyway, magbabalik po tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ang oras. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal.
dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Line. Ang galing mo, Dok. Mopay nga aga, mayong buntag. Okay, pagbati lang ho, no? Galing ka para kay Mix Dom, Tina Crispelhi, Cesar May Lagarda, Nicolas Jury, and Enrique Vista, Cesar May Lagarda, and Baby Kate Belenario. Okay, good morning and thank you again for watching our show. Okay, and of course, para sa question of the day, bago tayo tumuloy no, sa pag-uusap tungkol dito sa kidney stones, for the question of the day, sulat lang ho kung tama o mali. Ang kidney hindi lang nagre-regulate ng tubig sa katawan. Marami pa itong functions sa katawan. Sulat ulit ang sagot, tama o mali. I-type ang sagot sa comment section ng Facebook live streaming, i-like at i-share, at kapag mapili ang inyong sagot, panalo ho kayo ng 500 pesos via GCash. Again, for the question of the day, ang kidney ay hindi lang nagre-regulate ng tubig sa katawan. Marami pa itong functions sa katawan. Tama o mali? Okay, Doc, tuloy tayo sa ating usapan. Ayan, of course, napag-usapan kanina yung treatment na pwede siyang medical, pwede din siyang surgical. Depende, of course, sa kung anong klase, sa anong klaseng bato meron sila, kung responsive to medicine or not. Now, basagin naman ho natin itong mga common misconceptions about kidney stones. Okay, game tayo, Doc. Okay, una. Okay. Dapat po bang bawasan o iwasan talaga totally ang calcium sa ating daily diet? Yan. So, yan ang common na misconception ng mga pasyente, no? Kabaliktaran po yan, no? Dapat po ay high calcium diet po tayo. So, bakit po nangyayari yun? Kasi po, pag wala po tayong calcium sa diet, yung mga oxalate na nasa diet natin, hindi naman natin maiiwasan ng oxalate eh. Lahat ng pagkain natin, more mga common food na kinakain natin ay may oxalate talaga. Ngayon, yung mga oxalate na yan na nasa tiyan, kapag wala yung calcium sa tiyan, wala pong sa kanila maghahatak kasi parang magnet po ang calcium eh. Pag may calcium sa tiyan, nandyan yung oxalate, mag-a-attract po sila. Magiging calcium oxalate sila sa tiyan. And yun po ay ilalabas natin sa dumi. Hindi na po yan na-absorb sa intestine. Pero pag mababa ho yung calcium na kinakain nyo at oxalate lang yung nandun, wala pong mag-bind sa kanila at therefore yung oxalate na nandun sa intestine natin, ma-absorb po yan at yan po yung mapupunta sa daluyan ng ihi para maging calcium oxalate stone. So dapat po mayaman sa calcium ang diet natin para less yung oxalate na ma-absorb natin and mag-end up sa urinary tract. Ayan ha, so nabasag natin yung isang common misconception. Next, for beer. Totoo bang ang beer nakakatunaw ng bato sa bato? Parang ngayon ko lang narinig yan. But, beer po kasi, mapapansin nyo, no? Kapag uminom kayo ng beer, maiihi kayo ng maiihi. And yung pag-ihi nyo po ng pag-ihi, tapos hindi nyo papalitan ng wastong dami ng tubig, ay actually risk factor. Madi-dehydrate po kayo, and dehydration ay isa sa mga malalakas na risk factor
para magkaroon kayo ng kidney stone. And, i-assume ko po, since naka-beer po kayo, hindi naman po kayo pwedeng uminom ng beer lang. Malamang may pulutan pong kasama yan. Ay, yung mga pulutan na yan, mataas po sa protein, mataas sa salt, mataas sa fat. So, double whammy po yan na talagang increased risk po talaga na magkakaroon kayo ng kidney stone. Okay. Buko juice naman. Di ba? Sabi, ay, inom ka ng inom na buko juice para hindi ka magkaroon ng sakit sa bato. So, ang buko juice ay actually very good naman siya kasi marami siyang mga nutrients, meron siyang potassium, no? But if you will compare it to water, wala po siyang advantage, no? So, whether you drink water, plain water, or buko juice, wala pong magiging problema. Pareho naman po yung effective sa pag-prevent ng stone. Siguro ang issue ko sa buko juice is kung buko juice kayo na may dagdag sugar, hindi na advantageous yun kasi sugar can cause kidney stone formation. Too much sugar, I mean. And para sa mga ibang pasyente po natin na may kidney problem na, may CKD na po, baka hindi rin maganda pag too much buko juice kasi baka naman tumaas yung kanilang potassium sa dugo, which can cause a different set of problems like heart or cardiac problems. Okay, para naman ho sa mga mahilig kumain ng kamatis o spinach, sigurado ba sila magkakaroon ng kidney stones? Yan. So hindi naman po. Again, yung risk po ng pagkakaroon ng kidney stone sa pagkain ng mga high oxalate foods ay pinakamataas kapag may stone former ka po. That means na document na before na meron ka ng kidney stone dati, or yung mga first degree relatives mo, yung family mo, ay nagkaroon ng kidney stone. Then that means baka naman mo rin yung predisposition na magkaroon ng stone. But healthy din po kasi yung mga gulay na yan. So hindi naman natin pwedeng anuhin na wag ka nang kumain yan. A great way po to enjoy vegetables na mataas sa oxalate would be to boil. So ang pagpapakulo po ng mga gulay na ito, siyempre, yung pinagpakuluan, itatapon nyo na po, i-disregard nyo na po. Can reduce oxalate content by up to 30 to 40%. So, may enjoy nyo pa rin. So, nandiyan pa rin yung fiber, yung oxalate na bawasan. So, pwede pa rin po. No? Hindi naman siya absolute na hindi ka nakakain. Okay. Coffee and tea. Kasi siyempre, yung iba parang ang lakas sa tsaa kasi iniisip nila, it's still a form of fluid at pwede maka-flush. Yeah. Totoo ho ba yun? May mga tea po kasi like green tea and black tea, very high po sila in oxalates. So as much as possible, if you have stone na talaga, we minimize po that amount. Sa coffee naman po, coffee in general is actually safe, no? The black coffee, syempre ibang usapan yung like frap, may mga additional sugar po yan, no, na pwede mag-cause ng kidney stone. The thing lang with coffee din kasi, it irritates the bladder. So sometimes pag napansin mo, iinom ka ng kape, naiihi ka palagi or madali kang umihi. So make sure na iinom din kayo ng kapalit na amount ng tubig para hindi kayo ma-dehydrate. Ayan. Okay, one last. Bago ulit tayo mag-break, may total, tinanong na rin lang to ng isang, of course, isa sa ating mga viewers. Napag-usapan ka ng sambong. So regarding isang herbal naman, banaba, nakakatulong ba to sa bato? Right now, wala pa po tayong published na study na nagsasabi na nakakatulong siya sa kidney stone. Hindi po siya kagaya ng sambong na talagang marami na pong mga literature or pag-aaral at talagang na-establish na. They are still, investigating. So hanggang lumabas yung results ng mga investigation na yun, hindi natin pwedeng i-recommend siya na talagang may proof na nakakatulong. But, banaba is also healthy. You can have other benefits dyan, but maybe not just for kidney stone prevention.
Okay. O, tsaka siguro dapat din mas mabuting sumasangguni tayo ho sa mga eksperto kasi minsan ho, yung mga naririnig natin herbal, kunyari, na effective sa ganitong sakit, mas maigi na rin alam ng mga doktor natin kasi baka hindi ho siya angkop para sa pangangatawan natin. Okay. Magbabalik ulit tayo pagkaraan lang maiksing ulit na paalala. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo para pag-usapan itong bato sa bato. Doc, para naman po sa mga, of course, yung, di ba, syempre, pag meron kang sakit sa bato, bakit kailangan siyang i-treat? Ano ho ba ang mga posibleng kahinatnan kung sakaling meron kang bato sa bato na pinabayaan o napabayaan? Ang kidney stone kasi ay isang underestimated na rason kung bakit magkakaroon ng chronic kidney disease in the future. Nangyayari po ito kapag nabarhan ng matagal na panahon yung daluyan ng ihi. And kapag hindi po nakalabas ng maayos yung ihi, nag-build up over time yung pressure sa loob ng kidneys na siyang nakakasira ng kidneys until such a time na papalya na po siya. Ang isa pang kinatatakutan natin na komplikasyon ng pinabayaang kidney stone ay UTI na paulit-ulit. Kasi po ang kidney stone, siyempre babarhan niyo yung daluyan ng ihi, hindi makakalabas ng maayos ang ihi. So nagkakaroon po ng backflow ng ihi, nagkakaroon ng tinatawag ko nga dyan na papanisan ng ihi sa loob na doon mag-grow yung mga bacteria. And yung mga bacteria, mahirap pong patayin yan kapag may kidney stone kasi yun nga, hindi makalabas ng maayos yung ihi. And number 2, mahilig po silang magtago sa kidney stone. Kinakapitan po nila yung stone na yan such that kahit you treat them with antibiotics, hindi sila basta-basta namamatay kasi nakakatakas sila dyan sa kidney stone. So, yung pong dalawang yan ang primary reasons kung bakit kailangan po talaga na gamutin ang ating mga kidney stones. Okay, Doc, ko-correlate ko lang dito sa, of course, sa isang question from our viewer kay Merlinda Abulencia. Napag-usapan din lang yung CKD. May katanungan lang ho siya. Kung reversible po ba ang CKD stage 3 and 4? Ang CKD po, in general, ay hindi na po siya reversible. That means, nakatamo na ng damage, structural damage yung bato nyo na hindi na kayang palitan ng ating katawan dahil ang kidneys po ay hindi na po siya nagre-regenerate. So kung ano po yung bilang ng filters na pinanganak tayo, hindi na po dumadami yun. So nawawala na po yun over time. Ngayon, ang kagandahan po, hindi ibig sabihin na hindi na napapagaling ang CKD, ay wala ng pag-asa na mamuhay ng normal. Because kadalasan naman po pag maalaga po sa pagdadiet, nakakainom ng mga gamot para sa ibang sakit,
ay hindi na po lumalala ang CKD at in fact nananatili na lang at stage 3 na lang or at stage 4 na lang. So hindi po lahat ng CKD ay lumalala, hindi lahat kailangan dumaan sa dialysis. Ayan, okay. Now, meron ito ditong katanungan galing kay Jesus Emmanuel. Isa ho siyang female na senior listener. Wala na po bang lunas ang painful frequent urination lalo na sa gabi? Kailangan po sigurong imbestigahan bakit po kayo nagkakaroon ng painful urination, no? Siyempre pinaka naiisip ko diyan UTI pa din. Although there are a lot of diseases that can mimic UTI, baka naman mamaya pwede rin kidney stone, no? Pwede po 'yan. Baka po hindi yan simpleng UTI, meron mga tinatawag nating genitourinary TB, meron tayong mga tawag mo dito, mga yung bladder na hindi siya infection but more of inflammation na cystitis. So marami pong iba't ibang paraan para gamutin yan. But again, very important to diagnose and differentiate what is causing that. So para ho matulungan namin kayo. Okay, na medyo wala na ho tayong oras ulit. Napakaganda kasi ng topic, no? Now, kung meron kayong mga huling paalala, o like there are 3, let's say 3 na lang, no? 3 na pwede nyo maipayo sa mga listeners natin kung paano maiiwasan or how to deal with kidney stones. Ano ho yun? So, number 1, hydrate. Tayo ay nasa isang tropical na bansa at lalo na ngayon nakaka-experience tayo ng matinding init. Kailangan po talaga ng tubig. Kung kailangan nyo pong magbaon ng water jug or bottle sa trabaho, yun po ang ginagawa ko sa clinic. Meron akong jug, no? Aim at least dito na papasok yung recommendation, no, na yung standard 8 to 10 glasses, but maybe even more kung kayo ay nasa trabaho na ang linya nyo ay nasa labas kayo palagi, heavy work, heavy manual labor, no? Mas maraming tubig. Number 2, diet, no? Importante po ang diet. Ang kagandahan po niyan, kung ano yung diet na maganda for diabetes, for heart disease, for kidney disease, yun din yung diet na kailangan nating obserbahan sa kidney stone. So, hindi dapat madami ang asin, hindi dapat sobra-sobra ang karne. Dapat mayaman po yan sa gulay and especially fruits dahil nakakatulong po siyang mag-prevent ng stone. And syempre, sariwa, instead of mga delata, fast food, mas maganda kung tayo na mismo kasi timplado natin yung dami ng asin na ilalagay natin sa pagkain. And then finally, of course, check up. So lalo na sa mga pasyente na nagka-stone na dati, usually pinapabalik ko sila kahit yearly lang, papa-ultrasound lang kami kasi hindi natin sure dahil karamihan ay hindi nakakaramdam ng sintomas. Parang surveillance lang po natin kung may bagong stone, dumami ba yung stone, at least once a year, no? And yun nga po, yun po yung tatlong aking maipapamahagi for kidney stone prevention. I understand meron kayong advocacies, no, on health and disease education. So kung sakali may katanungan ho ang ating mga listeners and viewers, saan ho nila kayo maaring ma-contact? So meron po akong page, Dr. Carlo Trinidad-Kidney MD sa Facebook. Sa TikTok naman, it's Hello Kidney MD. Sa YouTube, ganun din, Dr. Carlo Trinidad-Kidney MD. Although wala akong direct message, although pwede po kayong mag-comment, marami na po akong mga post and videos. Hindi lang po tungkol sa kidney disease and kidney health, but for other diseases, mga internal medicine topics. Pwede po kayong mag-comment doon. Baka po nagre-reply naman po ako doon pero hindi ko po kayo mare-replyan lahat. But kung kayo po ay mapalad, maaari pong ma-feature ang tanong nyo at gagawin ko po siyang video para sagutin yung tanong ninyo. Ayan. Okay, maraming salamat, Doc. Alam kong it's a Sunday and napaka-precious ng oras ninyo dahil I'm sure you're very busy, especially this kidney month now. Thank you so much again. At naway pwede pa rin namin kayong paunlakan ulit kung meron kayong mga katanungan na kung saan ikaw ang eksperto. Thank you again. Okay, para ho sa mga para naman sa mga nanalo for the question of the day. The question is, ang kidney hindi lang nag-regulate ng tubig sa katawan. Marami pa itong function sa katawan. For the winners, we have Ruth Magos, Maria Imelda Serralde,
Rafi Taboy, Lalaine Paloma, and Jessa May Lagarda. Again, for the winners, we have Ruth Magos, Maria Imelda Seralde, Rafi M. Taboy, Lalaine Paloma, and Jessa May Lagarda. Hintayin lang ho ang message from DZRH News Team para malaman kung paano makukuha ang inyong premyo. Okay, ang kulusugan, of course, isa sa pinakamahalagang yaman na meron tayo, kaya dapat talaga natin itong pangalagaan. Naway marami ho kayong natutunan sa episode na to at naway patuloy nyo kaming subaybayan. Ito po si Dr. Ruby Ruth Roses, nagpapaalam. Happy Sunday, everyone! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si